Mahilig ka bang humanas o mag-rant online? Preno ka muna. Kailangan mo nang i-double check ang iyong social media posts kung may balak ka mag-apply ng US visa o green card. Mas mahigpit na kasi ngayon ang monitoring ng immigration officials sa Amerika sa social media accounts ng mga aplikante ng visa at iba pang immigration benefits. Kahit ang mga dating app mo, kasama rin sa titingnan. Paano nga ba binabantayan ng US ang social media posts ng immigration applicants? At paano mo naman mapoprotektahan ang sarili mong privacy online? Here's what you need to know. Sa totoo lang, matagal nang nag-check ng social media accounts ang US Citizenship and Immigration Services o USCIS para makita agad ang immigration fraud o panloloko sa pagkuha ng petisyon, employment visa at citizenship. Pero nitong January 20, pinirmahan ni US President Donald Trump ang Executive Order 14161 para sa dagdag proteksyon daw ng kanilang bansa laban sa foreign terrorists at iba pang banta sa public safety. Nitong Marso, naglabas ng notice ang Department of Homeland Security kaugnay ng bagong polisiya na ang lahat ng mga aplikante ng immigrant at non-immigrant visa sa US o kahit na anong immigration benefits ay required na magsumite ng kanilang social media handles bilang bahagi ng evaluation process. Ano-ano bang social media platforms ang minomonitor ng United States Citizenship and Immigration Services o USCIS? Sinusubaybayan ng USCIS ang ilang major social media platforms bilang bahagi ng kanilang background check sa mga aplikante nag-a-apply ng visa o immigration benefits. Kabilang dyan ang Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, YouTube, Reddit at Snapchat. Pero hindi lang yan, maski profile sa dating apps at iba pang katulad nito ay maaari rin nilang i-monitor. Kasama rin sa sinusuri ang professional forums o community platforms na may kaugnayan sa trabaho o industriya ng aplikante. Mahalagang tandaan na hindi limitado ang USCIS sa iilang platforms lang. Basta't ang isang website o app ay may public information, pwede itong isama sa kanilang review process. Take note na hindi lang basta profile mo ang chinecheck ng USCIS. Tinitingnan nila ang iba't ibang uri ng public content gaya ng photos at videos, status updates at comments, check-ins at location tags, membership sa public groups o pages, pati friend list at followers. Pero may limitasyon naman ang USCIS. Hindi nila maaring ma-access ang iyong private messages o posts, maliban na lang kung may court-approved warrant. Pero minsan, kahit private ang isang post, maaari itong ma-access publicly. Halimbawa, kung na-screenshot ito ng ibang tao at in-upload na naka-public. Ano-ano nga ba ang mga sinusuring impormasyon ng USCIS? Ginagamit ang social media screening para tingnan kung nagsisinungaling ka sa application o may palatandang hindi ka honest. Kaya make sure na ang personal na impormasyong inilagay mo online ay match sa iyong application at sa public records. Sinusuri rin kung may koneksyon ng aplikante sa mga kilalang terrorist group o organisasyong banta raw sa public safety. Heto pa, oobserbahan kung paano nakikisalamuha ang aplikante sa ibang netizens, kung may post o comment na nagpapakita ng hate speech, diskriminasyon o anumang hindi ka nais-nais na ugali. Titingnan din kung may record na ng immigration violations ang aplikante. At higit sa lahat, titingnan ng USCIS kung consistent ang lahat ng impormasyong ibinigay ng aplikante. Sa kasalukuyan, wala pang partikular na batas sa Amerika para proteksyonan ang privacy ng social media users. In short, dapat mag-ingat at maging vigilant ka sa mga ipinopost mo online. Narito ang ilang tips para maprotektahan ang iyong privacy online. Laging i-check ang iyong privacy settings sa bawat platform. Gumamit ng mga private o restricted settings sa iyong mga account at posts para hindi ito basta makita ng lahat. Mahalagang magkaroon ka ng kaalaman kung paano gumagana ang privacy features ng bawat platform. Maglaan ng oras para basahin ang privacy policy at mga setting ng bawat app.
Huwag ding matik ang pag-accept sa friend request, lalo kung hindi mo naman gaanong kilala ang nag-a-add sa'yo. Gusto mo magpaka-dog show pero gusto mo may professional persona ka pa rin online? Guess what? Mainam din sa privacy ang paggamit ng magkahiwalay ng professional at personal account. I-review rin ang iyong digital footprint sa pamamagitan ng pag-search ng sarili mong pangalan online. And don't forget, kapag naipost mo na isang bagay online, hindi ito agad-agad nawawala, lalo kung may masipag na mag-screenshot o kapag na-archive na ito. Kaya kung may post kang inisip na posibleng maging ugat ng problema, i-cancel mo na yan at baka ikaw pa ang makancel.